Hindi pa rin malinaw sa atin ang picture ng Itbulaga kung talagang mahahati sa gitna, may mga aalis at may mga maiiwan. Eto na ngayon ang tanong ng bayan. Saan sasama si Alden Richards? Siguro ngay napakasarap na ng pagtulog na magdamag ngayon ni Vong Navarro. Tinanggal na ng kataas-taasang hukuman ng Supreme Court yung rape at saka acts of lasciviousness. Ibinasura. Doon sa pinakahuling interview ni Liza bago siya pumunta ulit ng Amerika, tanggapin natin ang katotohanan. Nakapunto siya doon. In fairness. Yun tungkol sa usapin ng komisyon. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagmamahal, malayuan man o malapitan. Tama po ang sinasabi ninyo. Marami pong baha ngayon sa iba't ibang dako ng buong mundo. Pero ang lokal na aliwan, ang Philippine showbiz, bumabaha rin po sa dami ng mga chika at intriga. Tama, Romel Chika? Tama! Kaya tumutok lamang po kayo, huwag kayong bibitiw. At syempre, ang barikutot ng showbiz, ano kaya nakahanda? Wendell Alvarez? Siyempre, sa lahat ng bumabati sa akin, ang chika na ito at ang intriga ay para sa inyo. Wow! Naku, talagang may umiingos-ingos dyan. Di ba naman? At syempre, dahil nga po ganun ang sinabi namin, lahat po ng gusto nyong malaman, mga latest na pangyayari, dito lamang po sa ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Salamat po. Okay. Hanggang ngayon po, mga kachika, Romel at Wendell, hindi pa rin malinaw sa atin ang picture ng Itbulaga kung talagang mahahati sa gitna, may mga aalis at may mga maiiwan. Ang dami po kasing kwento na hanggang ngayon ay nakakagulo po sa ating isipan. Oo. Umiingay ang kwento pero wala tayong Hindi sarado. Hindi sarado. Binuksan ng pintuan, bahala kayong kung anong kwento ang makukuha niyo. Basta yung mga taga-Timon talaga, ang Tito Vic and Joey, ang sabi nila gusto nila mag 50 years. Yun na nga. Mag-anniversary. Anong interpretasyon mo doon? Hindi po sa akin po, kasi gusto-gusto ng Tito Vic and Joey talaga, magkaroon sila muna ng 50 years bago ibig sabihin kung talagang gusto na nila na humiwalay na yung kay Halusot at sila, edi payagan muna sila. Parang ganun ang dating sa'yo. Pero mukhang hindi ganun ang mangyayari. Parang ngayon pa lamang, mukhang meron na talagang paksyon. Meron ng paksyon. Hindi ba ang sabi, April 15 daw, magkakaalaman? Magkakaroon ng anunsyo. Kailan ang anniversary nila? Eto na ngayon ang tanong ng bayan. Saan sasama si Alden Richards? Ayun! Kasi alam naman po natin na 2015, ipinanganak po ang napakalakas na tandem nila ni Maine Mendoza. Kumbaga, itong Aldab ang bumuhay sa karera ni Alden Richards. At lalong nagpabongga sa Itbulaga. Totoo. In fairness, talagang si Alden Richards dito talaga tinubuan ng matinding kasikatan. Totoo. Dito nabuo yung Aldab na hanggang ngayon, meron pa rin pong mga taga-suporta, kaya lang hindi na kasing init. Noong una silang nagtambal. Diba? Ikaw, sa palagay mo, ano gagawin ni Alden? Naku, feeling ko na yan. Kasi nakita naman natin ang personalidad ni Alden. Talagang mukhang mayroon siyang pagtanaw ng utang na loob. Mismo. Kasi yung personalidad niya, malumanay magsalita. Napagkumbaba. At saka alam niya yung mga taong nagsimula siya hanggang ngayon binabalik-balikan niya pa rin. Marunong tumanaw ng utang na loob. Ikaw, sa palagay mo, saan sasama si Alden? Sa bagong pamunuan o sa dati ni Mr. Tony Tuviera? Hindi, pero kasi si Alden kasi, di ba, siya sa GMA. Under contract. Under contract siya sa GMA. Pero tingin ko sasama sa doon sa Tito Vic and Joey. Okay. Ito po ang totoo. At ito po ay sa akin niya talaga sinabi. Na anuman daw pong offer ang ibigay sa kanya ng bagong pamunuan ng Itbulaga, hindi siya sasama. Hindi siya sasama. Kumbaga, tama yung sinabi mo. Paninindigan niya yung kanyang imahe bilang mapagkumbaba, marunong tumanaw ng utang na loob, hindi nakalilimot. Alam ni Alden yan na ang Itbulaga ang gumawa sa Aldab. Nakakatuwa kasi na yan. Saka sa layo ng narating ng karera niya, wala siyang dapat kundi maging grateful. Ito nung maging grateful.
grateful. Kasi alam mo, kapag hindi sumama si Alden sa dati niyang mga kasama, magiging negatibo ang dating niya sa publiko. Ayo. No? Mukhang magiging barkada niya si Liza. Oo. Pagtatalihin sila. Diba? Yung mga tao kasi na talagang naging dahilan kung paano siya naging Alden Richards. Sabihin na natin, oo, artista na noon si Alden. Oo, TV star na siya. Pero yung pag-akyat talaga ng todo-todo ng pangalan ni Alden Richards, nangyari yan sa Aldab. Nangyari. Tama. Walang hindi makakapagsabing hindi. Totoo. Kaya tama yung desisyon ni Alden na ano man ang ialok sa kanya ng bagong pamunuan. Kung totoo nga na magkakahiwa-hiwalay, tama lang yung desisyon niya na sumama siya sa mga dati niyang kasama. Doon siya lalong pupurihin ng publiko. Ay, oo naman. At positibo talaga ito. At saka isa pag gamay niya na yun sila Tito Vic and Joey. Ibig sabihin, yung parang yung pagsakay nila ng mga biruan nila, mga ano nila sa TV, parang nandun na eh. Ngayon pagka may bago kang kasama, parang, di ba, parang mangingilang ka pa. Lalo na kung, siyempre, lalo na yung boss mo. Kung iba yung anong gusto ng boss pamamalakad ng boss mo. Samantala doon sa kanila ni Tito Vic and Joey, alam na nila ang ano yun, isang pitik lang yun, alam na nila ang gagawin nila. Ilabas natin sa usapin ang Tito Vic and Joey, yung production. Doon na-discover ang Aldab. Doon lumaki ang pangalan ni Maine Mendoza. At lalong lumaki ang pangalan ni Alden Richards. Napakalaki ng utang na loob na dapat niyang tanawin sa Itbulaga. Ay, oo naman. At lagi naman niyang binabanggit yan sa mga mga interview niya, di ba? Na talagang walang patumangang pasasalamat sa grupo ng Itbulaga, buong production. At saka di ba na may narinig pa tayo, yung production talagang mabait talaga si Alden sa production. At gustong-gusto siya ng production. Sa kahit saang production siya gumawa ng anumang proyekto, talagang mahal na mahal siya dahil sa pagiging thoughtful, marespeto, at mapagpahalaga sa kanyang mga katrabaho. At meron niyang nakarating sa atin, di ba, na ang kukunin daw na magiging main host ay si Alden Richards. Di ba? Tapos si Alan Kay, tapos si Jose Achiwali. Ang dami nating natanggap na hindi kayang tumimo ng programa ni Alden. Kasi hindi naman siya yung talagang ipinanganak na TV host. Correct. Magbabasa lang daw siya ng spiel, pero hindi niya kayang dalhin. Mag-adlib. Hindi niya kayang dalhin o buhatin ang Itbulaga bilang main host. Tama. Nando na tayo. Pero ang pinakamahalaga dito, yung sinabi niya na kahit ano pa ang ialok sa kanya ng bagong pamunuan ng Itbulaga, kung matutuloy ito sa pilian, hindi niya papasukin dahil napakabuhay na buhay po sa kanyang kalooban ang usapin ng utang na loob. Yun ang tanging pinapahalagahan niya talaga. Sobra. Kitang-kita naman sa imahe ni Alden yun, di ba? Correct. At saka kung mawawala siya, hindi niya kakawalan na kung hindi siya mapapasama sa bago. Okay lang. Si Maine kasi talagang parang nakaplano na eh. Na umalis na rin. Timing na rin talaga. Timing na rin dahil di ba nagpaplano sila ni Congressman Arjo Atayde na magbuo na ng isang pamilya. So, mawala man si Maine sa Itbulaga, okay na eh. Kaya ang questionable na lang, saan sasama si Alden? Diba? Alam mo, naalala ko yung kasagsagan ng Aldab. Noong 2015, 16, 17, grabe. Buong Pilipinas talaga, lukang-luka sa kanilang tandem. At dumating pa sa punto, pati yung kalaban nila nanonood pagdating na, diba? Alam natin yan. Yung sinabik tayong masyado, akala natin magkikita na may nakaharang pala. Wisit na Yun bisit. na. At nagdadabs mas si Maine. Paano ba magdabs mas si Maine? Ganon. Di ba? Sikat na sikat. Sikat na sikat yung dub. Ang alin? Dub mas. Ano? Alam mo, yung clickbait niya, clickbait. Clickbait. Ito, ano si Maine? Dub mas. Anong dub mas? Dub smash queen. Ayan na. Ano? Das mas. Sabi mo daspan. Dub smash queen. Das mas. Ayoko. Hindi ako aalis sa grade 1. Dub smash queen. Dub mas queen. Dub smash. Dub mas. Masyado kasi magkadikit na yung parehong S. Dub smash. Das mas. Ayan. Dub smash
Queen. That must Ay, queen. wala na. Wala talaga. Bumaling na. Bumaling Pero na. alam mo na, nakakalungkot lang. Oo. Isipin mo, kailangan pa nilang mahati. Ayun na Na nga after eh. 44 years, no? Apat na dekadang mahigit na pinasaya ang mga Pinoy sa tanghalian. Mula apari hanggang hulo. Naku! Pero na hindi naman natin din sila masisisi kasi kung aalis, kung di naman talaga kukunin lahat. At saka, isa pong patotoo ito, na kahit sa anong larangan, walang forever. Oo nga. No? Walang forever Kasi, talaga. tignan mo yung Itbulag, walang sa isip ng tao na magkaganon sila, magkakagulo sila. Na magiging internal pa pala ang problema, hindi dun sa mga humaharap sa camera. Oo. At saka sa mga tagahanga na tayo mismo, kinalakihan natin ito. Yes. Tapos natin, anak, tapos apo. Ayun mo. Alam mo yung mga nalulungkot, yung mga OFW Ay. nating tagapanood. Ay, oo na. Umalis sila ng Pilipinas na ang tanging alam nilang noon time show ay Itbulaga. Totoo. Oo. Diba? nga. Tapos ngayon, nagtagal sila sa ibang bansa, mawawala yung kinagis na nilang noon time show. Nakakalungkot talaga yon, diba? Kaya nga. Kung ano't ano man po ang mangyayari dito, kung talaga magkakaroon ng paksyon, magkakaroon po ng pilian, nakakalungkot, totoo yon. Pero mangyayari ang kailangang mangyari. Oo, Oo, wala na makakapigil tagal. Kung ang lahat ay may katapusan. Ayun yun eh. Oo nga. Pero sa Alden Richards, alam na po natin ang kanyang estado ngayon. Alam na po natin kung ano ang kanyang magiging desisyon at alam na po natin kung sino ang kanyang pahahalagahan. Oo. Itbulaga na nakasama niya at nakadiskubre sa kanila ni Maine Mendoza na naging dahilan ng pagiging Alden Richards. Yes. Diba? At least si Alden nagsalita na. Na talagang sasama sa doon sa dati. Sa dati. Oo. Paano ay, yung iba? Yung iba hindi pa nagsasalita, Oo nga. diba? Oo. Ngayon, si Alden, nung sabihin niya sa akin na kahit ano i-offer po sa akin, nanay, hindi po ako sasama sa bagong pamunuan. Alam mo, ang tingin ko kay Alden ngayon, 6'6" ang height niya. Ay, Diba? oo. Basketball player. Diba? Tignan Kasi, mo. alam mo yung imahe na nadagdag sa dati ko ng pagkakilala sa kanya bilang humble, bilang napaka mapagpahalaga, matanaw ng utang na loob, nadagdagan pa nitong paninindigan na ito. Oo. Panalo si Alden Richards. Galing. Ano kakantahin mo sa kanya? Kantahin mo yung pinasikat na Gods. kanta ng Alda. Ano? Anong gods? Kantahin mo na yung God gave me you. God give me Anong you. gods? Isa lang. Isa lang. Iisa ang Panginoon. Ay, Oo. God gives me Pinagdaga naman ang Etsy Game. God gave me you. To show me the world. Sige, kakantahin mo na ni Romelo. Go! God gave me you to show me what's real. There's no more life with just how to feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. Just Alam mo, Galing, ano? pag kinakanta yan, di ba yung mga manonood, kinikilig, grabe. At saka yung iyak. Yung Oo. iyak, may iyak yung puso. Tumatagos sa ano nila. Tumataghoy. Oo, tumagod to na Diba? parang nagpapasalamat siya sa nangyayari sa buhay at lahat. Tapos ang kakanta pa, si Alden, makita mo pa lang yung dimples. Ay, oo. Diyos ko, talagang kinikilig Ay, ka ano ba na. yan? O, sige. Alam mo, pare-pareho Panalo. tayo. Oo O, nga, sige. oo. o. di ba? Naalala ko yun eh, naalala ko yan. Nakakababa Pag kinanta na yung intro pa lang, di ba? Goodbye na yan sa topic na yan. Dub Smash. Dub smash. Di ba? Kailan- Salamat talaga. O yung pangalawa. Ay, nako. Ito yung panahon po na po pwede na nating sabihin talaga mula sa kakapirasong tulog sa paidlip-idlip. Siguro ngay napakasarap na ng pagtulog na magdamag ngayon ni Vong Ay, Navarro. oo. Kung dati 30 minutos lang ang bawat iglip niya, pero ngayon, nakakawalong oras na siya. Kompleto na. Kompleto na. 2014 pa kasi nang ipanganak itong dalawang kaso na ito. Acts of lasciviousness at saka Yung rape. rape. Oo. Ayan. Mula noong 2014, noong 2018, akala nila tapos na ito. Pero, Nabuksan. umapila pala sa Court of Appeals, binuksan uli ang kaso. At nung buksan, dito nakulong si Vong Oo Navarro. nga. Oo. No? Sakit ano? Yun ang nakakaloka. Yung wala din sa isip niya na merong ganong mangyayari. May
kaso oo, pero yung makulong. Mauuwi pala sa ganon. Yun ang nakakaloka. Diba? Isang bangungot. Nabuti na lang nagising na rin. Oo. At saka, hindi lang yung pagkakulong, di ba, Romel? Oo. Sabi ko nga, yung paghusga ng publiko sa kanya. Ayun ang Diba? pinakamasakit. Pinakamasakit yun, yung tinawag siyang rapist, nang walang kalaban-laban, ang daming ibinato na paghusga sa kanya. Hinusgahan siya, hindi nang husgado. Husgado ng bayan. Yun ang nakakalungkot. Oo. At hindi lang yung kasama, pati ang mga nagmamahal sa kanya. Alam mo yun, Oo naman. pinalungkot nila ng gusto yun. Totoo yung yun, mga totoo anak. yun. Ano ang feeling mo ngayong si Vong Navarro ay ginank na, talagang tinanggal na ng kataas-taasang Oo. hukuman ng Supreme Court, yung rape at saka acts of Nung una ko ibinasura na. nung una ko mabasa, so sabi ko, binigyan na siya talaga ng kasi di ba dati binigay sa kanya pangsamantalang Oo. kalayaan lang. Oo. Kasi ang naisip ko, Korte Suprema na yan eh. Pero wala pang Yun ang- final wala and pa ba yun? executory. Wala Kasi pa? ang ipinasok lamang na MR sa Supreme Court ng kanyang legal team, yung naging aksyon ng Court of Appeals kung bakit kinailangang buksan yung kaso at ibalik sa piskalya ng Taguig. Ah. At nung i-raffle, napunta sa branch 69 ng Oo, RTC Taguig. Mhm. Yun pa lamang. Pagkaalam ko kasi ng tindagan kasi siyempre Korte Suprema, di ba? Yung pinakamataas na hukuman. At pagka magdesisyon na, ibig sabihin, closed case na. Tapos na. Yung pala hindi pa po. Hindi, yung pag-question do sa naging galaw ng Court of Appeals, yun ang dinesisyonan ng Supreme Court. Oo. Yun yun. Ganun pala Okay, yun. pero parang ganun na rin yun. Ay, oo. At least nakakakita na tayo ng liwanag. Na dati kasi madilim. Ngayon, liwanag na. At Yes. magtutuloy-tuloy na ito. Alam mo, nung pinapanood ko si Vong sa interview, pati yung pagsasalita niya sa Showtime, hugot na hugot sa puso. 'Di ba? Na yung mga taong hindi nang iwan talaga sa kanya sa laban. Alam mo, kasi marami tayong kaibigan na lang sa halakhakan. Totoo na. Pero sa gipitan, nangawawala na. Kaya nga, ang swerte natin pag nagkakaroon tayo ng kaibigan na hindi lang mabuti ng harapan, kundi kahit talikuran. Totoo. Kaya- At saka, nakita mo naman na inisa-isa niya ang mga pangalan. Tama. Oo. Mapagpahalaga. Yun naman. Oo. Inisa-isa niya mga pangalan. Kaya Napaka- pala narinig ko yung interview ni attorney, yung attorney ni Bong Navarro, yung babae. Alma Malyonga. Oo, yung babae. Ang sabi Attorney niya, Alma Malyonga. kasi tinanong siya kung ano yung naramdaman niya na nagbigay na ng ano yung Korte Suprema, di ba? Sabi niya, sinabihan niya daw si Bong na wag muna tayo magsaya. Wag muna tayo mag-ibig sabihin na happy tayo, na kasi umpisa pa lang ito, sabi niya. Kasi nga yung salita, yung litanya na, yung linya na final and executory, yun ang hinihintay ng mga abogado. Wala at ng kanilang mga kliyente, di ba? Oo. At saka yung tanong, sana balikan ni Bong Navarro to? Oo. Itong si Denise Cornejo, sobra-sobrang kahihiyan. Ang inabot niya dito, nakulong pa siya, nagkagastos pa siya. Alam mo ang pag-uusap ni Attorney Alma Malyonga at saka ni Bong, hindi muna nila yan iniisip. Oo, hindi, oo. Ninanamnam muna nila itong desisyon ng Korte Suprema tungkol sa dalawang kaso. Oo, hindi sila bengador. Ay, hindi, oo. At saka na, di ba, ikaw mismo, pag ikaw mismo yung nasangkot sa kaso, nakaranas ka ng ganyan, di ba parang iniisip mo lang, makakawala. Makakawala ka na lang sa Oo. sitwasyon. Hindi ka rin mag-isip na makaganti. Ah. Di ba? Kasi iba yung Tumingin ka sa akin. Ang bawat tao na nagkakaroon ng kaso, nag-iisip na walang hustisya. Ay, Oo. Kasi questionable sa iyo yun eh. Oo. Hindi mo alam kung anong idudulot sa iyo ng bukas. Oo. Hindi mo alam kung may milagrong magaganap. At saka marami kayong kine-question, di ba? Oo. Marami Oo. kang tanong. Oo. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon ng problema na legal, mababaw man o malalim, talagang nasa isip mo, ano kaya ang mangyayari dito? Oo. Tama si Bong. Bumalik na ulit sa kanyang puso ang paniniwala Justice. sa hustisya. Correct. Natural yon. Lalo na nakulong ka. Oo, di ba? Oo. Aminado naman siya na nawala na siya ng tiwala. Tama. Kaya Oo. sabi niya nga, umiiral pa rin pala yung ano dito sa ating Naniniwala bansa. pa rin Oo, siya, di ba? Hindi naman May na maganda. justice. At saka, totoo yun kapag ka ikaw ay napaloob sa ganitong problema. May mga question ka na ang makasasagot lang talaga korte. Oo nga. Di ba? Kaya yung pagkawala ng tiwala sa hustisya, nangyayari yan kahit kanino. Di ba? Bumabalik na lang kapag ka yung taong walang kasalanan talaga ay pinroklama na wala talagang Yun. kasalanan. Oo. Di ba? Correct. Yun yun. Sabi nga natin, pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa katotohanan pa rin mauwi. Mauwi. Di ba? Oo. So ano ang prayer mo for Bong? Siyempre, pinagdasal ko siya. Ano yung pinray mo? Ano? Yung totoo. Kami rin naman nagdasal ah. Pero ikaw, ano yung Hindi, pinanalangin
syempre, nanalangin ako talaga sa kanya na sana yung liberty na ibinigay sa kanya, hindi lang yung pangsamantala lang, kundi pang habang buhay na. At saka, ibig sabihin na si Bong, di ba, pagka magpupunta sa ibang bansa, di ba, kukuha pa sa muna sa korte ng mga totoo ano. yun. Oo. Totoo yun. Kapag ikaw ay ng ibang bansa, magpo-post ka muna ng ban. Totoo yan. Oo. Magbaband ka kung 500,000 dahil 1 million yung Ay, kanyang oo. ano di ba? May babalik na ba sa kanya yun? Binabalik yun. Ay, Binabalik yun. Saka yung kanya, yung 1 million Oo, yan. yung million. Babalik yun. Kasi ano yun cash band yun Pag bail band, yun ang hindi na. Dahil hindi pa Cash band. tapos, nandun pa rin. Oo. Babalik sa kanya yon kapag napawalang sala na talaga siya. Oo. Di ba? Kasi alam mo naman, may mga motion for reconsideration pa yan. Oo. May mga tao dyan na Bakit hindi may- titigil. Bakit may MR pa kasi ano? Talagang gano'n. Naghahanap ka ng hustisya rin. Tulad ni Vong, naghahanap din ng hustisya itong si Denise. Kahit na pabago-bago yung kanyang mga statement sinasabi. niya, oo. Tatlong affidavit yun, magkakaiba. Yun nga ang sinabi ng Supreme Court. Hindi dapat pinapaniwalaan yung mga sinabi ni Denise. Tatlong affidavit na iba-iba ang mga sinasabi. Tsaka ano daw Kulang sa tawag ba doon? ebidensya. Inconsistent daw yung... Very inconsistent. Oo, yung tatlong papel na yun na very inconsistent. Kaya nagdesisyon ng Korte Suprema na gano'n Na dapat ay hindi binuksan ng Oo. Court of Appeals. Oo, kaya yung yung rape niya at saka yung acts of lasciviousness. Anong lasciviousness? Acts of lasciviousness. Alam mo, may kapatid na yung Dabsmas. Rape? Rape at saka acts of lasciviousness. Ano ba to? Sabon? Dabmas. Lasciviousness. Lasciviousness. Ayun. Yon. Basta maligaya po kami Oo, para kay Bong oo. Navarro sa kasagsagan po ng kanyang laban. Isa po ang programang ito. Kaming tatlo ang nakipaglaban para sa kanyang kalayaan. Yes. Congratulations, di ba? Tuloy-tuloy nawa ang magandang mga balita. Oo. Itong balitang kasunod, matutuwa ka ba rito? Nako, ito yung mga balitang dapat natitigil. Busalan. Oo, pusalan. Oo. Huwag na natin bigyan ng pansin, pero kailangan bigyan natin tuldok. Para sa ikalilinaw ng Oo. lahat. Oo. Tanggapin natin ang katotohanan. Doon sa pinakahuling interview ni Liza bago siya pumunta ulit ng Amerika, tanggapin natin ang katotohanan. Nakapunto siya doon. In fairness. Ay, Oo, oo. yun tungkol sa usapin ng komisyon. Oo. Di ba? Maraming naniwala doon. Nakakuha siya ng simpatya. Maraming naniwala sa kanya at pinalabas niya na si OG Diaz ang sasakit ng mga ikinulapol na salita kay Oo. OG ng mga vloggers. Oo, At saka grabe. yung mga komento. Totoo. Lumabas na isa ka palang ganid na manager. Mapagsamantalang manager. Ikaw pala wala kang alam kaya ka pala malungkot dahil nawalan ka ng pagkukunan ng pera mo. Parang ganon. Halos lahat po ng masasakit na salita ikinapit po kay OG dahil dun sa revelasyon ni Liza Soberano na ang kinukuha daw po sa kanyang porsyento ni OG ay 30%. Tapos daw po yung tiya niya, si Johnny, na pinsang buo ng kanyang ama, kumukuha daw po ng 20%. Yung 10% daw po ay kinukuha naman ng ABS-CBN. Di 50 na, no? Tapos yung 10%, dun daw po naman yung pambayad niya ng mga tax. Yon dito at sa Amerika. So, 60. So I started with him at 12, and then up until I was, I believe, 2015 or 2016, which was when I was 17, 30% po yung commission niya sa akin. My tita Joni was taking 20%, and Star Magic was taking 10%. So, lumalabas na ano to? 40. Hindi, 30 kay OG, 20 sa tiya, 50. then 60. 60. Lumalabas, 40% 40 lang sa kanya. yung kanya. Parang ganon. Ang sakit, di ba? Oo, at saka ang naiuwi niya lang daw, yung 30 lang kasi yung 10% binabayad niya sa Sa tax. tax, mga okay. oo. Napakasakit po nun. At talagang ang paghusga kay OG sa ABS-CBN at sa Star Magic ay ganong katindi. Ang nakalimutan ni Liza, anumang numero na inilalabas natin, may katumbas ding numero. Oo. Yung kanyang sinabi tungkol sa mga komisyon, hindi patay. Hindi patay ang mga tao na tinumbok niya. Buhay si OG Diaz, buhay ang kanyang tiyahin, buhay na buhay ang mga ehekutibo ng ABS-CBN at ng Star Magic. Pwedeng lapatan ng paliwanag yung kanyang pagsisinungaling. Pwede kong sabihin na pagsisinungaling. Oo. Kasi para siyang fake news peddler. Oo, ay hindi Diba? kasi nagtutugma. Oo. Oo, kasi kung
kung isa sa kanila hindi nagsasalita, dapat may resibo. Para kung magsalita yung isa, meron siyang isa. Eto yan. At si OG Diaz ang may resibo. Ayun. Eto, yung 30% na kinukuha ni OG sa kanya noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, build-up contract yun. Kaya malaki. Oo, build-up contract. Oo, syempre. Ang ibig sabihin po, mula sa kawalan. Wala ngang pangalan si Liza. Si Tita Malu Santos nga lang ang pumili na, ano pangalan mo? Hope Elizabeth, Soberano. Pwede ba? Liza Soberano ang magiging screen name mo. Doon pa lang siya nagkaroon ng pangalan. Literal na wala siyang pangalan. Andyan ang pictorial, ang pagpapa-interview, pag-build Lahat up yun, sa kanyang gastos. imahe. 30% yon. Pero si OG ang sumira sa kanilang kontrata. Sinabi niya sa ama pati ni Liza, ako na po ang sisira sa contract. 20% na lang ang kukunin ko. Dahil kasi mabilis naman na umangat ang pangalan ni Liza. Oo. Diba? Naman pala. So, ang naging suma, 20% kay OG, 7% sa tiyahin niya. Ayan, 10% Sa sa Star Magic. Star Magic. So, magkano na yon? Di ba? Di 37. 37. Oo. 63% ang nakukuha ni Liza Soberano. Hindi po 40, hindi po 30 na siya ang artista, siya ang gumagawa ng trabaho, siya ang puhunan, kumbaga. Tapos 30 lang ang mauuwi sa kanya. Isa pong malaking kalokohan yon. Kumpleto si OG ng listahan. Hindi pwedeng hindi pwedeng Oo, paniwalaan, dapat yun. di ba? Oo. Kailangan nakatago talaga Oo. yan, di ba? So, 63% po ang napupunta kay Liza. Malinaw po yun. 37 yung kina OG sa tiyahin niya Tsaka sa at sa ABS-CBN. Oo. Okay, dumako tayo dun sa dapat daw bawasan si OG ng komisyon kasi hindi naman daw siya nagpupunta Oo, sa taping. set at sa taping o pelikula o kung ano man. Si OG, andyan pa ang ticket ng Philippine Airlines nung magpunta siya ng New York. Sarili niyang gastos. Oo. Sarili niyang gastos sa shooting ng Lisken. Para samahan siya sa At dalawin. Oo, tignan. Sabi niya kasi, hindi nagpupunta di ba? Yung tiyahin daw ang nagsabi na bawasan si OG. Oo. Kasi ang laki Oo. naman niyang kasama Yun, yung sabi. tiyan niya. Correct. Di ba? Baguio, forevermore ba yun? Yung sa Baguio. Andun si OG. Oo nga. Bumantay si OG doon. At sa iba pa na mga trabaho niya, nagpupunta si OG bilang manager. Oh, at saka ang manager kung hindi man makakadalaw sa taping o sa shooting o sa anuman event, tumatawag 'yun sa talent. Tsaka nga, naglaan nga ng RM si OG Yun nga, yung road manager. May road Oo. manager nga para yun ang mamahala Bakit kailangan na ang buong oras ng manager mailaan sa isang alaga lang, di ba? Oo. Kaya hindi maganda. Nagkamali si Liza ng pakikinig sa mga taong nagsulsul sa kanya. Kung sino man kayo na nagsulsul kay Liza na yan ang sabihin, nakalimutan yung isang bagay. Anumang numero, may katapat ding numero yan. Hindi nga ba math? Ay, oo. Yung math, exact science. Correct. Di ba? Tama, Walang oo. labis, walang kulang. Alam mo doon niya sa interview na panood ko, nung nagbigay siya ng Mga numbers. ng mga number, sabi ko mali ito. Hindi. At saka, meron pang kaakibat yun na parang ayaw niyan sabihin na Oo. parang iiyak pa siya na parang I don't wanna talk about this. May acting. Oo, meron. Sabi ko, may nakatago dito. Mm-mm. Ako naisip ko may nakatago dito. Kailangan sagutin ni OG Diaz ito. Oo. Kasi para matira sa artista, 30%. Oo. Hinusgahan si OG doon. Oo, kasi Oo, masasabing tama. pera talaga, alam mo naman, maglalabasan talaga yung mga, alam mo, nananahimik na, kanyang Oo. pala. Kawawa naman pala yung bata. Oo. Kaya Basta nga. pag may accounting na pumasok na accounting na sa mga usapan. Ay, wala na. Wala. Mabuti Mahirap. na lang at kumpleto si OG ng listahan. Alam niya ang mga naganap sa kanilang samahan ni Liza ng 10 taon. Diba? Kung hindi niya na itago ito, lalabas siyang sinungaling at masyadong mahilig sa pera. Diba? Matakaw sa pera. Mapagsamantala. Oo, gahamad. oo. Mga ganun, magahamad, pera-pera, mukhang pera. Yun ang ginawang panghusga sa kanya. Ay, nako. Diba? Nakakalungkot. At yung sinabi niya na si OG daw, parang pinili pa ni OG na kalabanin siya Oo. at siya ay siraan. Ako po, naghahanap ng vlog ni OG Diaz na siniraan niya si Liza Soberano. Bigo po ako, wala po ako nakita. Ikaw. Wala. Oo. Ikaw. Wala naman siya sinabi doon sa kasiraan Walang kay ganun. Liza. Wala. Wala. Oo. Kumbaga, ito yung narrative mo, Liza. Ito naman yung amin. Ayan.
Yan yung Diba? mga sinasabi Tatapatan mo. lang. Oo. Hanggang sa huling Oo. sandali, nung linawin niya yung tungkol sa komisyon, anak, alam mo na mahal kita. Oo. Mahal na mahal. Anumang oras mong kailangan ng tulong ko, Andito. nandito lang ako. At sabi nga ng isang kasama ni Oji, Nay, ayaw na magpatawag sa iyo ng anak. Oo. Ano lang dapat? Eh di, Tita Hope. Ano sabi niya? Eh di, Tita Hope, di ba? Oo. Ganun na lang. Alam niyo po, yung mga fake news peddler na ganyan, nakakatakot yan. Kasi hindi katapat na paliwanag yan. Oo. Di ba? Mahaba ito. Pag ganun ng ganun, panay Ay, fake. oo. Panay fake. Wala na tayong puputahan. Oo. Kundi magiging magulo ang kwentong ito. At saka, yung makinig ka sa solsol Ay, ng oo. ibang tao, wala kang sariling bait kapag ganun. At kung sino man ang utak sa likod ng bagay na ito, nagkamali kayo. Kayo. No? Totoo. Nagkamali kayo. Lalo na to sa numbers. Super Ay, mali. nako. Hindi nga ba sabi, ang pera daw ang pinakamadaling bayaran na pagkakautang. Oo. Kasi may Oo. numero. Oo. Di ba? Kasi may katumbas kagad. Oo. Alam mo kagad May katumbas. Oo. Ang mahirap Yung yung utang na loob. Walang presyo yun. Wala. mismo. Hindi mo matitimbang. Hindi mo ganon. walang Wala. katapat na kahit ano. Kantahan mo nga si Liza dahil dyan sa mga fake news na yan tungkol sa komisyon. At di kakataan ko siya ng ano, when you're done and trouble. When you're done, Ano When totoo? you're down. okay. Down and trouble. Simon and Garfunkel. And you need someone on care. Ano ko siya mo naikit? And you When you're need down and trouble, and you need a helping hand. Oo. Ano? Helping hands ba? Grabe ka. Grabe You ka. just call all my name. All my name. All my Ang dami name. niyang pangalan. All my name. You just call out my name. And you know whenever I am, I'll come running to see you again. Ayan. Okay. Ay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ito po ang aming mula sa pusong pasasalamat sa ating mga supporters. Neneng Putot Genzoli, ang bagong lola ng LA. Ay, oo. Yes. Emer and Annalyn Arago. Vanji Capiral Alimi ng Virginia, USA. Maraming salamat. Si Amethyst Villagin. Si F. Emer, salamat sa'yo. Maricar Kakay De Leon Marcelo. Pamangking ko siya kung tutuusin. Diba? Pinsan ni na Rene at Roma De Leon. Oh. Maraming salamat at ingat ka dyan sa Ireland, Kakay. Maraming salamat, Rene and Roma De Leon, of course. At syempre, ang reyna ng Sydney. Australia. Happy birthday sa'yo, Catherine Amos. Tito Jerry, salamat po sa pagmamahal. Ako naman, happy birthday. Oo. Batiin mo Happy na. birthday kay Catherine Amos at saka Tito Jerry. Oh. Si Catherine lang. Ah, sige. Happy birthday, Catherine Amos. Okay. Happy birthday, Catherine Amos. Stay safe. Ayan, maraming salamat sa lagi mong pagbibigay ng panahon sa amin. Sino magbabato? Siyempre, pero bago ko ibato yung ating subject dito sa blind item, babatiin ko muna ng happy birthday si Marivic Tinaroa. Ay! Happy birthday sa aking mahigit na pong 3 dekadang kasama sa araw-araw. Oo. Oy. Kung gaano katanda si Rebo, ganun din siya kaedad. Oo. At syempre, belated happy birthday sa aking bunso na si Bulaklak Mandela Fermin. Happy birthday sa inyo. Happy Happy birthday! Si Marivic Roa. Oh, Marivic Ganda-ganda Roa. ng pangalan, ano? Marivic. Bawing-bawi, ano? Oo. Okay. Pati Ayan na. naman si Bulak. Maganda rin. Oo, maganda. At least si Bulak, bawing-bawi. Oo. Okay. Alam mo itong blind item natin, yung subject natin ito, isa sa Mel. Anong Mel Mel? Feliciano? Hindi, Mel showbiz personality. Okay. Na sikat. Okay. Pero ito pala siya, akala mo, pag nakikita mo siya, akala mo napaka-humble niya, napakabait niya, at parang wala siyang itinatagong masama sa likod. Ay, Para naman yatang minurder na yan, di ba man? Mm-mm. Diba kasi parang, kasi ito pala siya, mayroon pala siya yung itinatagong hindi magandang ugali. Ano ba yan? Oo. ano ba yan? Ano kaya yan? Marites na marites Oo. tayo. Ano Lalo yan? na sa pagka mayroon siyang kasama. Anong kasama? Karelasyon? Karelasyon kung meron sa kasamang babae. Alam mo yung kasama niya
niya kasi yung babae, parang tini-check and balance niya ito eh. Check and balance. Oo. Balance. Ano to? Ay, Diyos Check ko. and balance. Bangko pala ito. Bangko ito. Balance sa bangko pala ito. Hindi kasi ito siya, siguro hindi naman masasabi natin na siguro parang insecure siya. Insecure. May insecure siya. May secret. Bakit siya may mga insecurity? Ay siguro dahil sa pagkatao niya. Ano ba itsura niya? Ay may itsura naman siya pero hindi naman ibig sabihin na May itsura naman siya, hindi nakagandahan. Hindi nakagandahan. Katulad na? Hindi, siguro masasabi natin. Ano ba height niya? Oy, ang height nito parang nasa 5 ano lang eh. Maliit. Maliit lang, oo. Okay. Pero kahit sabihin maliit siya, ang tingin sa kanya ng mga babae, kaya hinahabol siya ng mga babae kasi malaki. Kahit maliit ang height niya ha, malaki ang tingin ng babae. Kasi Dahil? malaki ang kinikita niya. Mayaman. Mayaman siya. Oo, May mayaman. pera kasi siya eh. Oo. Pero ito, Gwapo ba ito? hindi naman siya kagandahan. Hindi ka gwapuan. Hindi ka gwapuan. Kaya insecure. Oo, insecure siya siguro Pwede. sa beauty niya, parang gano'n. Beauty niya. Bakla ba ito? Pero alam mo ha, ito pagka yung babae umano na sa kanya, numero 1 pala siyang siloso ito. Oh. O yung Kasi nga, insecure melters eh. Oo, insecure. Kalakip mo. Ganun ba yun? Kakambal yun eh. Pagka-insecure ka, siloso ka na pala. Oo, may pagka. Ay, Oo. ganun. Kapos ka ng tiwala sa sarili mo. Oo. Alam mo, yung kanya mga nakarelasyon, kinicheck niya ito ha kung saan pupunta. At lahat sila ganyan ang kwento. Lahat. Lalo na yung nakausap mo ng isang araw, gano'n din ang kwento. Sino? Ay, magkano ko bigay ka na ano? Newscaster ba ito? Total, sa'yo rin naman ang galing, di ba? Nakausap mo lang, di ba? Total din lang, Exact. sa'yo naman galing yan. Oo. Oh. Doon na lang tayo sa isa. Sige, sige. Okay. Alam mo itong isa kasi, itong karelasyon niya, yung talagang, nung una, magandang ano nila. Samahan. Oo, samahan nila. Talagang napaka-sweet Talagang nila. tayo yung taga, ano Talagang napaka-sweet nila. Kasi very sweet yung babae eh, di ba? Sweet kasi yung babae. matamis. Matamis yung babae. Masayahin. Masayahin. Tapos ito na, habang tumatagal, ito pala yung kanyang karelasyon. Inaano niya na hindi ka pwede lumabas kung hindi niya alam. Kailangan alam niya kung saan pupunta at kung ano ang pupuntahan at kung sino ang kasama. Oy, chinicheck. Check and balance na. Totoo. Diba chinicheck niya? Pupunta ka naman doon. Sino naman ang kasama mo? Sino ang katagpo mo? Yung mga parang mga gano'n na mga... Insecure. Insecure dyan. Tsaka numero 1 siloso talaga. Oh. Napakasilosos niya. Pero kaya, siyempre yung babae, hindi naman siguro parang, ano ba ito? Bakit ganito ito? Nung una, ang ganda-ganda naman ng samahan namin. Bakit ngayon parang nagbabago na siya? Lumalabas niya ang tunay niyang ugali pala. Sabi ng gano'n ng babae. Kaya, marami siya nakarelasyon, pero hindi nagtatagal eh. Umaalis din kaagad. Ilan na nakarelasyon niya? Ilan na ba? Sino ba yan? Paninintigan mo yan. Paninintigan mo yan. O, di ba si ba yung mayaman na may nagtitinda ng kotse? Di ba? Totoo ba yan? Kilala mo yun, di ba? Yung binabaril yung chucho. Di ba? Tapos yung karelasyon niya, yung very sweet na babae. Parang may kulang ka, hindi ba sinasabi yung isa pa? Alam mo, ikaw ang magkwento. Kaibigan mo yan, di ba? Oo, at saka may kulang siya. Kanina may newscaster eh. Nawala. Ano? Nawala. Ano? Basta marami siyang nakakarelasyon na hindi nagtagal. Dahil numero 1 silosos niya at napaka-insecure niya sa sarili Insecure. niya. Insecure sa sarili niya. Kasi marami ka ng pera. Diba? Maganda nga yung lahat na bibili mo, lahat na pupuntahan mo, kung ano lang ang gusto mo. Pero bakit pagdating sa babae, parang kang... Wala kang tiwala sa sarili. May ganun. Oo, may ganun. Kasi alam niya, hindi siya kumpleto eh. Hindi siya kumpleto. May kulang. Oo. Ay, nasa iyo na ang lahat. Parang hindi mo ba kayang bubili ng kulang? May ganun talaga. Sayang. Kapos. Oo. Kapos. So, anong ginagawa ng babae? Di syempre, walang magawa yung babae, kundi pagkaganyan, di iwanan siya. Ay, kaya umalis yung kaibigan Umalis, mo. oo. Ay, sandali nga.
Kaya umalis yung kaibigan mo. Oo. Oo. Kasi ang kaya lang palang mahalin itong lalaking to, siya lang. Yung Hindi, extension oo. ng kanyang sarili. Ang pamilya niya, hindi rin ano. Yung extra baggage. Oo. Hindi niya kayang mahalin ano. Mahirap na yan. Oo. Kaya, syempre, alam mo naman tayo, di ba? Munang-muna, mahalin mo muna yung sa akin. Tama. Kahit okay lang, konti lang sa akin, basta alam mong maligaya yung pamilya ko. Okay yan. Oo. Eh, mayamang-mayaman yung lalaki. Ibig sabihin, yung pamilya ng babae, hindi rin na ano. Majirap sila. Kaya nga, hindi nabibigyan. Hindi. Ay. Ha? Akala ko ba mahal niya yung girl? Kasi Baka yung girl. Di dapat mahalin din Oo. niya yung mahal ng girl. Kasi di ba ganun yun? Di ba pag sinabi mo, mahal mo yung babae, kung sino yung minamahal ng babae, mahalin Mismo, mo rin. may Kasama extension. Oo, Dapat kasama yan. yung pamilya. O, bigyan mo na lang kami ng clue tungkol dyan sa male na ano na yan. Male TV Male host. TV host, siguro ito sa sikat siya eh. Oh. Ay. Napakasikat. Naku, mahirap hulaan yan, ay, kasi yung sikat, ang daming Marami sikat. sila. Oo, napakasikat Oo. ito. Yung talaga yung ano, yung makikita natin talaga na, ay, Yung pag ibinigay mo, ay siya yun. yung malapit naman ng very light. Basta ito siya, yung TV male personality na ito, marami na siya napuntahan na network, marami na siya pinuntahan na Ay, television. nakapag-ikot na. Oo. Ay, oo, ano na ikot yun na lahat. Lahat. Oo. Nung una nga, di ba, nung pag-ikot niya nga, pina-plus-plus pa nga. Palagay natin 2 plus 5, di ba, equal 7. Yung parang gano'n, oo, pina-plus-plus O ano pa? Ugali. Tapos yan. Talagang, ano pa? Ano pa? Maraming kaaway? Sa ngayon. Okay. Nung una, Eto na lang, madali. Sino ba ang latest sa kaaway na? Sige nga. nung una, marami talagang nag-ano sa kanya. Oo. Sa lahat ng mga ano niya, talagang tawag ko, pinagtatanggol siya. Pero dahil lalo lang sa napakaano ng bibig niya, yung masyadong magaspang yung pananalita niya, lalo siya naging kaaway. Oo. Totoo ba yun na? Ikaw! Yun ba yan? Yun ba yan? Yun nata, yun eh. Oo, yun na. So, isoli mo na. Di wala na. Wala na. Ano na? O, isa pa. Para mahulaan ni Tito Manny Garcia. Ito. Sa ngayon, wala na siyang show. Ay, wala siyang show. Nagpapahinga na lang siya. Di ba pamangkin ni Tito Manny yung Oo, girl? mangkin. Alam ni Tito Manny yun. Tita Norsky, tita nung Oo. newscaster. Oo, alam niyo. Oo. Alam mo, napakalit naman pala ng mundo ng O, totoo yan. Kaya wala may tatago. Okay. Yung pangalan ba niya sa alphabet nasaan? Naku, nasa... Parang... Talaga sabi niya, W, X, Y, Z. Apat. Hindi ba 2060 doon pang number 22 ata? Oh, kaya nga sabi niya, W, X, Y, Z. Talaga isinabi niya yung W. Okay, kuhanan nila yan. Sobrang kuhanan nila yan. Ay, dami nagko-comment. Siya pala. Ano ba kasi dapat gawin? Eto na nga po, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, mag-comment para po mabasa po namin ang lahat ng gusto nyo at hindi nyo gusto, pwede rin. Ang iyong vlog. At Romel Chica Network po, pakisama na rin po. Maraming salamat Congratulations, Direct Beverly Verhel. Bawal mag-diet. Okay, at Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng Showbiz Now na. ayan, perfect. At syempre po mga kachika, idamay nyo na po. Bigyan nyo na rin po ng panahon ang kakambal ng ating programa. Ito po yung ating Showbiz Now na official. Yung mga shorts po namin. Yan po ang aming TikTok. At syempre ang aming request, Don't skip! please. Yes, oo nga. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Mga kachika, yung inyo pong suporta, habang buhay po namin yan, natatanawin. Habang buhay talaga. Hindi po uso sa programang ito ang pagiging ungrateful. Ay, naku, para't kaming grateful. Yes. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Romel, thank you. Salamat po, Nay. Salamat, Wendell. Wendell. Yes, maraming salamat Tita Crucia Trumel. Oh, di ba? Parang di tayo... Hanggang sa susunod pong sultada ng ating programa, inyo po ang programang ito. At ito ang Showbiz Now! Now! Salamat. When you're down and trouble and you need Trouble daw, trouble. someone and good.